good morning po. Morning. Ayan. Tumayo po tayo. Tayo po. Papurihan po natin si Lord ngayong umaga. Hallelujah. You, I can do anything. I can do all things. For it's you.
Diyos, sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Lord, patuloy kaming magpupuri at sasamba sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord.
salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo. Lord, marami kaming pagkukulang, O Diyos. Pero Lord, marinig lang namin yung pangalan ng Jesus. Gumagaan ang aming pakiramdam. Nagkakaroon kami ng sigla, Panginoon. Dahil yung pangalan mo, Panginoon, yung pangalan mo, O Diyos, O God, ay pag-ibig, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos.
marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Yes, Lord. Majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. All praises due. I stand in awe of you, and I stand. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa biyaya mo, nagagawa namin, O Diyos, ang lahat ng makabubuti sa pangalan mo, Panginoon. Lord, nagagawa namin umawit, sumayaw, tumaas ng kamay. Dahil Lord, sa love ka namin, Panginoon, O God. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, O Diyos. Ikaw, Panginoon, hindi ka nagkukulang. Never mo kaming iniwan, Panginoon. Bagkus, Lord, patuloy mo kaming inaakay, Panginoon. Palaging nandyan yung kamay mo, Lord God, nakaabang sa amin. Nihintay mo lang kami, Panginoon, na abutin namin yung kamay mo, Diyos. Lord, sorry kung minsan, Panginoon, na pangungunahan ka namin. Lord, siguro dahil sa mga problema. Pero Lord, bandang huli, Panginoon, ikaw pa rin po, Diyos, ang aming tatakbuhan, Panginoon, O God. Lord, salamat po sa mensahe mo, O Diyos, sa John 14:14, O God, na Lord, humingi kami ng buong puso sa inyo, Panginoon. At ibibigay mo yon, Lord God, sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa mga pangako mo, O Diyos, na hindi mo kami iiwan o pababayaan man, O God. Lord, naririto kami, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Pagsasalu-saluhan namin, O Diyos, ang mabuting mensahe mo, O God.
Lord, na ito yung makakapagbago sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po na patuloy na ginagamit mo si Pastor Jay na mensahero mo, Panginoon o God. Para, Lord, sa ikatututo namin, Panginoon, kaya ayos namin, O Diyos, O God. Lord, salamat po, Panginoon, O Diyos, sa umagang ito. Lord, ibabalik namin sa inyo, O Diyos, O God, ang pinakamatas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Morning sa lahat. Good morning, good afternoon para sa ating mga team replay, sa ating mga online na watchers, sa ating mga kasama dito man sa Pilipinas o sa ibang lugar na patuloy natin nakakasama every Sunday, or sila ba ay papanood nila to ng Sunday night o kaya ng Monday morning or within the week. So, sa bawat isa po sa atin, we are reminded na yung pong ating FB page, yung ating recording, lalo na po kung kayo ay mayroong gawain, may nag-minister po kayo in the morning at hindi kayo nakaka-attend na ating worship service kasi kayo nagtuturo or meron kayong ministry outside the sanctuary, we encourage you to watch the replay and watch nyo po yung service natin. Kaya po ito ay talaga na-effortan yan. Kuya Jansen, salamat sa pag-upload. Kuya Maki, mga nasa media team. Talagang sinusubukan po talaga natin, pinipilit po talaga natin siya na ma-i-upload kaagad para mapanood din po kaagad. So make time, please make time to watch and take down notes dun sa mga, lalo na kung hindi nyo nasusundan yung ating mga slides. And gusto din po natin ay mga kabataan ay matuto rin sila na mag-share. Tayo din mga adults, i-share natin yung ating mga posted doon na mga online services. Okay? And for our announcements and mga reminders, so every Wednesday po ay nag-meet dito ang ating mga mananalangin at yung mga gusto mag-upgrade ng kanilang prayer life. Yung upper room prayer gathering po natin, it's every 5 p.m. Okay? So every 5 p.m. po yan hanggang 6:30. Nag-extend sila mga 7 or 7:30 pag sila ay meron din dinner fellowship or snack fellowship. So, kung meron din po kayong gustong imbitahin na hindi natin nayayaya ng Sundays, pwede nyo rin po sila dito isama. Pwede nyo rin po sila encourage to attend our upper room prayer gathering. Okay? So, yan po ay every Wednesday. And every Friday, ito po ang gawain natin sa Walter Mart. Sige, palakpakan natin si Lord. Naka-1.5 buwan na tayo na nagre-rent sa Walter Mart Taytay. And we want you to witness talaga. Hindi man siya mga major events pa. Yung meeting every Friday doon ay random lang muna siya ngayon. Meron tayo mga naging activity nung unang Friday doon is yung prayer group, tapos yung nga, nag-distribute tayo ng flowers no February, and yung mga sumunod po doon, nag-meet po yung mga small group doon. Kalalakihan, no last Friday of February, and then nung last Friday ay doon ginawa yung TMC Finishers na session. So, gusto natin maging pagpapala din sa Body of Christ yung ating lugar. Kaya in-offer din natin doon na parang 3 or 4 churches na natapos ng the marriage course and nagkita-kita doon. So, nakakatuwa lang po yung ating tema doon na stop, look, and listen, na mapapastop yung dadaan, yung makikinig, tapos may napapakinggan nila ano nangyayari. Mapapalingon po talaga
Kaya ang isama niyo po sa panalangin na hindi lang sila basta mag-look and listen. Darating ang time na kakaroon tayo doon ng worship service ng Fridays. Sino excited doon na may worship service na mga after school or after work on a Friday night? Kaya po, kaisa namin kayo sa pagpe-pray na invest po kayo ng panahon, 3 hours, 1 hour, or 2 hours para dun sa Friday night natin. Para ma-feel nyo ano ba yung nangyayari doon every Friday night. So, nung last Friday ay nandun yung ibang mga couples na in-accommodate po natin from other churches para magkaroon ng TMC session. And isama nyo sa prayer nyo, sa prayer natin na magkakaroon tayo ng batch 2 ng TMC and yung mga finishers ay magko-collab yan, yung mga taga-ibang churches and Taytay para sa second batch natin ng TMC. And at the same time, pwede din mag-meet doon yung triplets nyo, yung connect group na orient noon last week. So, pwede po doon mag-meet. Gamitin natin, i-maximize natin yung Friday kasi nag-i-invest ang church po dyan. At ayaw naman natin na wala lang nangyayari after Friday 5 p.m. Gusto po natin talaga ay malaman ng mga mall-goers na mayroon po magiging gawain doon. Pero kung hindi tayo magiging regular na visible doon, hindi tayo makakagawa ng tarpaulin, ano yung i-announce natin, madali magpadagawa ng announcement. Pero kung wala pa tayong sure na sino yung pwede mag-commit once a month na nandun. So, pag-pray niyo po. If you are being led with the Lord na ito ang commitment ko, once a month, nandun ako ng Friday, sabihin niyo lang po sa amin ni Pastor kasi i-schedule natin. Kasi ayaw din naman natin ma-burden na every Friday, the same people ang nandoon. So, gusto natin lahat ay magkaroon ng chance na to pray and to lead dun sa ating mga connect group every Friday. So, pwede yan, naka-schedule. Iba, from youth to adult, to young adult, to married, to solo parents, lahat po yan. And speaking of solo parents, be excited dahil meron silang fellowship, lunch fellowship na gagawin sa March 16. Ito po ay back-to-back. Ang couples ay nasa Antipolo, sila naman ay nasa Sierra Valley. Ganyan, sila po nag-decide niyan, sila nag-plan niyan. So, I want you to pray for this kasi isang ministry group po ang mga solo parents. Hindi lang dito sa Taytay, kundi pwede ito ay maging community activity. Dahil kahapon nakita ko nga sa FB page ng Taytay, yung sa munisipyo, na every Saturday morning pala, mayroong solo parent orientation na ginagawa sa munisipyo. So, bago mag-Sunday, sana kung may makaka-attend sa inyong mga solo parents na umattend sa Saturday, parang 9 a.m. Nandun sa GC may GC na ang solo parent. O, di ba? Matagal na po yun. At ngayon lang ina-activate natin ulit. Tingnan niyo po doon yung schedule. Ang maganda po niya, may maka-attend doon ng Saturday para ma-relay ng Sunday sa inyong lunch fellowship kung ano yung pwedeng ipanalangin para pang sa mga solo parents. Kasi ito ay pwedeng isang arm group din na i-reach out natin. Okay? So, sa March 16, Sunday, hindi natin social. Hindi sila dito magla-lunch. Doon sila sa Sierra Valley, di ba? Eh, yung mga couples dito pa magla-lunch. So, kayo ba mag-plano ang solo parents? So, let's support them in prayer and also, syempre, supportado din sila ng church para dito sa kanilang initiative. Okay? Ang susunod na doon kayo magplano ano yung mga susunod niyong mga gagawin. Ito ay initial lang for this year. Actually, years back, meron na tayong solo parents na gathering para nag-invite pa tayo ng lawyer to relay kung ano yung mga benefits. Pero ngayon, ang maganda, munisipyo ang mismo mag-orient ko sa inyo. So, magpapaspa daw sila susunod. Basta kayo magplano kung ano yung inyong makakapagpasigla sa mga solo parents and magiging
outreach ministry din ng ating church yan. Malawak po, malawak ang ministry ng solo parenting kasi dalawa ang ano nyo ang role nyo, nanay na tatay pa, di ba? Sa mga inyong mga anak or apo or pamangkin. Kung sino man yung inyong nasa pangangalaga ninyo. And next Sunday, ito, yung kanilang ang couple Sunday. So kung nagla-lunch sila doon, after lunch naman ay pupunta ng Cafe Augusta sa Antipolo ang mga couples, yan, mga married couples. At yan po ay supported din na atin, syempre, ng ating church. Marami na po nagpa-register and at the same time, meron din po kayong in-invite na personal friends namin to join us para makilala nyo rin po yung iba natin, mga kakonect na mga couples. And be excited po dahil itong team din na to, ang mga couples din, lalo na yung mga TMC finishers, ang magpa-plan for the next TMC bash. Okay? So, register na po kayo. Yan, meron ng QR code for registration para dyan. So, next Sunday po yan. And ito yung kakaabangan natin sa buong buwan ng March ay pinagdiriwang ang National Women's Month. Kahapon sinelebrate ang National Women's Day. Congratulations sa mga kababaihan. Kababaihan, hindi lang yung kababaihan na adult, even mga youth, kababaihan, babae din ang tulad sa'yo, kababaihan na rin ang tawag sa inyo. Hindi na lang basta kayo ay youth kami. Hindi, lahat kababaihan na recognize ng worldwide celebration. Kaya sa ating pag-celebrate ng Women's Month, yung last Friday ng March ay yan, nagpaplano na ang ating dance ministry and kababaihan. And syempre, pati ang mga youth, tutulong po dito. And lahat, buong church activity po natin to para sa 5th quarterly. It's women's gathering siya kasi pwede nyo ipag-invite sa ibang mga kababaihan to. Pero susupport po ang buong church natin dito. Kaya makakita kayo, nandun yung kalalakihan, nandun yung kababaihan kasi they need our support for the decors and pagsiset up pa din po. Okay, so 5th quarterly women's gathering na gagawin sa March 28 sa Walter Mar Taytay Event Center. Ganun din po, mag-start tayo mag-decorate ng 3 p.m., prayer time ng 4, and then 5, mag-start po yung program. Okay? And sa lahat po na mga makaka-receive or kuha po kayo ng inyong prayer request form, wala na po tayo ngayon na-receive na mga prayer requests. We encourage you na isulat ang inyong praise report and mga prayer requests. Meron po doon sa ushers area. O kaya taas po kayo ng kamay if you want to have prayer sheet. Yan. Then, isabay niyo pong ihulog sa ating offering box. Okay? And kung sa tingin niyo naman po, ay hindi ko pa may sulat ngayon, pwede niyo po siyang iuwi. Pero huwag niyo kalilimutan na dalhin next week or pag Wednesday para ihulog din sa ating box. Kasabay ito sa offering box natin. Okay? Ayun po tayong lahat. May tatlong kaparaanan, syempre, ng ating pagbibigay sa ating church. Andiyan po yung ating, syempre, yung online na pagbibigay natin through BPI, yung ating church account, and through GCash, through sa ating lenda na GCash number. Basta yung mga online transaction po, paki-screenshot para well accounted for. And syempre, we really encourage everyone to bring our whole tithes and offering every Sunday or every Wednesday para sa ating paghulog or pag-share ng ating tithes and offering. So,
Hawakan niyo po yung inyong mga envelope or yung mga wallet kung kayo man po ay hindi pa makapagkulog. Every Sunday naman po ito ay ating kasama sa ating church lifestyle. Okay, let's pray. Thank you, Lord, for giving us strength. Thank you, Lord, for giving us wisdom, giving us, Lord God, patuloy na pagkakataon. Thank you for the opportunity na kami ay makakapaghandog sa iyo buong puso at may kagalakan. At salamat po, even ang aming mga students ay nagiging tapat sila sa kanilang paglilingkod through their tithes and offering. Lord, lahat na dumadaan sa aming mga palad, sa aming mga ATM, Lord, lahat po ito ay sa inyo. Kaya maingat na ibinabalik at may pagmamahal at may pasalamat na yung pagbabalik namin, Lord God, ay hindi dahil kailangan mo ito. Dahil lahat ay sa iyo, Lord God. Ito ay aming obedience sa inyong utos, Lord God. Ito ay aming pagsunod and full-heartedly we give up our tithes and offering. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po. There was darkness in my soul till I turned my heart toward you. Now I worship at your feet as I boldly come to your throne to bless your holy name. Ayan, sige. Sino po yung ating Empty in my heart. assigned to pray for this morning? Now I praise you more and more until on that day that no one. Tawagan natin si ating pastor, Pastor Jamie Luzona, para sa mensahe ng buhay. Okay, sige, isang magandang linggo ng umaga sa ating lahat. Pakibating na yung katabi mo, isang magandang linggo, malamig na linggo, no? Sino yung nagising kanina na umuulan sa Antipolo? Medyo malakas-lakas yung ulan kanina, no? So, dito at least pero sumisikat na yung araw. So, sige, pati kayo sa Team Replay, isang pinagpalang umaga, isang pinagpalang linggo sa inyo. Sige, bago tayo magsimula sa ating service, gaya ng ating mensahe, tayo po'y manalangin muna. Yun po yung ginagawa natin linggo-linggo. Meron tayong inilalatag kay Lord. No, intercession time muna tayo bago tayo magsalo-salo sa kanyang salita. Sige po, manalangin tayo. So, batid naman ninyo po, no, na itong pabago-bago ng panahon, ang resulta nito po ay karamdaman, no, may sakit, no? Kaya itaas natin sa panalangin yung mga kasama natin, mga kapamilya natin na may karamdaman, maging yung mga naging biktima ng aksidente, no? Nadulas, natumba, mga nagmumotor. Panalangin natin sila ngayon sa Panginoon. Supernatural healing and strength and restoration of health be upon them. Let's pray. Sige po, panalangin niyo po. Lord, tinataas po namin lahat, Panginoon, ng may karamdaman, ubo, sipon, lagnat, kung anong panahon, Lord, na nagbubunga ng trangkaso. Lord, hinihingi po namin pagpapalakas ng respiratory system in Jesus' name. In Jesus' name. Tinataas po namin din sa mga kapatid namin, mga kapamilya namin na malulusot naman patuloy na kalusugan sa bawat isa. We ask for your covering to be upon us from any form of sickness and infirmity. Lord, physical, emotional, mental, Lord, and spiritual infirmity in Jesus' name. Tinataas namin po yung restoration and healing, Lord, sa mga may iniindang injury, Lord, si Ate Helen, yung microfracture sa kanyang kamay, in Jesus' name, kay Renante, Lord God,
tumba sa motor, at sa iba pang kapatiran namin, Lord, hinihingi namin, Lord, healing flow and restoration. Maging yung mga may pinagdadaanan po, we pray, Lord, let strength and healing be upon them. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And then, tinataas po namin ang pangangailangan ng aming church, Lord, yung aming faith goal. We continue to lift to you, Lord, yung aming faith goal. Yung goal po na nilalaki pa namin ng pananampalataya, na bibigyan niyo po kami ng angkop na lugar sa pangalan ni Jesus. Isang lugar na favorable, isang lugar na accessible, Lord, isang lugar, Lord, na safe, Lord. Isang lugar na kung saan magiging sentro po ng inyong presence. Saan ang mga tao, Lord, mapagpapala, lalago, lalalim sa pananampalataya at relasyon sa inyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Also, lumalapit po kami sa inyo. Sabi niyo po, the harvest is plentiful but the workers are few. Ngayon, lumalapit po kami, Panginoon ng ani, Lord of the harvest, send more workers. Send more workers, Lord, who are faithful, workers who are available. Lord, it's not about, Lord, yung availability ng time today. How can we make ourselves available for your works, Lord? Tinataas po namin. Pati po, Panginoon, magpadala po kayo ng mga manggagawa na teachable. Lord, teachable in Jesus' name. Lord, at may initiative din in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po. Alam namin na napakinggan niyo po yung aming mga samot dalangin as we agree in prayer. You said in your word, Panginoon, sabi nga po kanina ng aming worship leader, sabi niyo humingi at kami ay tutugunan at bibigyan. Panginoon, ngayon pa lang, nilalaki pa na namin yung pananampalataya, yung inilapit namin sa inyo. Lord, mga personal na concerns at yung pong corporate concerns, Lord. Yung concern ng aming church. Yan ang aming panalangin. Salamat po sa inyo lahat ng papuri, karangalan as you answer our prayers, our cries. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. So again, sa pinagpalang umaga, no? So last Sunday, nasimulan na natin yung binaba ko na po yung ating bagong discipleship process. Particularly yung tinatawag na connect group. Sabi mo nga, connect group. Yan, connect group. So mamaya, after po ng service, bibilog tayo ng malaki. Sama-sama po yung mga kababaihan, kalalakihan, kabataan. Pag-usapan po natin yung connect group na yan, paano bang gagawin natin. Okay? Pag-pray nyo po, kasi pinagpe-pray ko, kasi maraming wala. No, isang buwan na in-announce, maraming wala pa din. So iniisip ko po kung maggagawa ulit ako ng bagong isang round ulit, baka online or face-to-face, ano? Doon sa mga interesado po na kasi kailangan po ma-orient yung mga magli-lead. Yan. At mamaya ipapaliwanag ko po ano yung gagamitin. So humingi na po ako ng sample doon sa nagturo, ng si Pastor Mavi, para sabi ko, ano yung ginagawa? Paano yung format na ginagawa nyo? Kasi ganun ang ginagawa nila sa ating Mother Church. No, yung sermon mismo ni Pastor Hiram, yun yung binababa. At yun yung kanilang ninanamnam pa, di ba? Kung baga parang sa ano po yan dun sa, yung mga baka po, no, yung mga baka, kalabaw, di ba nguya ng nguya? Lunok, nguya, ganun. Yun po yung maganda na i-digest, no, i-ruminate, i-meditate, i-reflect po yung salita ng Diyos, paulit-ulit. Hanggang sa mag-sink in po yung pinaka-essence at sustansya nito. No, kaya hindi na po mananatili lang ng Sunday service na pagtapos ng service, tapos na. Kundi pagninilayan natin, sisilipin natin, expound at himayin pa rin natin sa ating mga kanya-kanyang connect group. And gaya nga ng sinabi ni Ate Len, nagta-transition na po tayo mula po sa triplets towards connect group. Kaya mamaya pag-usapan natin after ng service, paano natin gagawin yon. Anyway, last week, no, pinag-usapan natin ano ba yung kagalakan na dala pag ikaw ay bahagi ng isang connect group. Bakit ako sasama rito? No, bakit ako sasama dito sa isang group? Although dati may group na tayo, alam pa na grupo-grupo na yung mga kababaihan di ba? Nagpa-picture taking pa nga ako noon. Ano ba yung value in connecting? Sa akin po, yung pinakamagandang value dun is the joy and the peace na dala nito. At nakita natin last week, no, may joy sa sama-samang pag-aaral at kasama ng pag-aaral, yung joy ng paglago,
sa Panginoon, ano? At eventually, yung joy po na paghahayo, yan. Kailangan po natin yan, ano? Alam niyo po yung harvest, nandiyan na po. Sabi nga ni Jesus, buksan niyo yung mata niyo, nasa harapan niyo na eh. So kailangan niyo na lang sunggaban, kailangan niyo na lang tugunan. No, tugunan. And one way that we can respond to the harvest is by strengthening small groups. No, strengthening connect group. Una muna natin gagawin, we must be connected muna, bawat isa sa atin. Kaya sana po, bilang isang pamilya, we belong to a connect group, starting this Sunday. Okay? Kung wala po, prayerfully consider kung saan kayo sasama. Bakit? Kasi kailangan po, as connecting in a small group, isang value po nun ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya na solid at secure. Sabi mo nga, solid. Sabi mo, secure. Ano po? Huwag tayong magtaka kung bakit, tumatala naman ako, walang patid. Pero, ba't ganun? Ang dali kong ma-discourage. Ang dali kong panghinaan ng loob. Ang dali kong umasa sa sarili kong pamamaraan. Kaya minsan, yung pamamaraan na ginagawa ko, may mga consequences. No, sabi sa Bible, sa Proverbs, pag ang Diyos nagpala, walang kakambal na sakit ng ulo. Pero ba't ganun? Kumilos ako, may nasolve akong isang issue, pero may pinanganak na bagong sakit ng ulo. No? Kaya maganda po, we belong to a connect group and we grow in faith. As we grow in faith, nagiging solid po at secured yung pananampalataya. Kasi meron na pong tatargetin ng kaaway sa atin, yun po yung relasyon natin sa Diyos, yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya pag-usapan po natin, as we connect in a small group, how can we live? Ano ba yan? Paano ba tayo mamuhay para magkaroon po ng matibay, no, at sigurado at tiyak, no? Yung sigurado ibig sabihin, hindi kahit na i-threaten yan, hindi maaalog, hindi mabubunot, hindi magba-backslide, no? Hindi babalik sa dating gawi sa Panginoon. Naalala ko last week, ito yung pinaka-tema natin na yung buhay natin kasi kailangan kakitaan ng bunga o ng katibayan. Sabi mo nga katibayan. Kasi po, ayaw lang ng Diyos sa tayo ay makonverte. Kumbaga ayaw ng Diyos na lumipat lang tayo ng pagsisimbahan. Ayaw ng Diyos na lumipat lang tayo ng paniniwala, pero hindi naman nabago tayo ng paniniwala na yun. Hindi naman nabago yung buhay natin ng paglipat na yun. Kumbaga, nag-iba lang tayo ng oras, nag-iba lang ng lugar, nag-iba lang ng pinapakinggan, medyo humaba yung service, di ba? Dati yung misa 45 minutes lang, to 1 hour. Dito, 2 hours. Pag ginanahan pa si pastor, 2.5. No? Kaya, yun po yung panawagan sa atin. Yung buhay po natin dahil tayo ay nagsasabing tayo ay tagasunod ni Jesus, we are disciples or followers of Jesus, let our life show proofs of transformation. Bilang resulta po ng pagsunod natin kay Jesus, bilang resulta po ng pagtanggap natin, no, sa Kanya, na yung pagsisimba po hindi lang po routine, kundi ito ay pamamaraan ng pamumuhay natin. Nagiging pamamaraan na yung pong pagtitipon-tipon, as we gather in a connect group, it's not just dahil sinabi ni pastor, kundi nakikita natin yung value doon. No? Na nakakatulong yun para tayo ay lalong lumalim, para lalong maging matatag, matibay ang ating pananampalataya. So, yun po. Ngayon, paano ba mamuhay para maging matibay? Paano pa mamuhay para maging secured yung ating pananampalataya kay Jesus? So, if you have your Bibles, kaya rin po nasa tahanan, no? Scroll nyo po o buksan nyo. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Again, ang nangyari nga, di ba? Jesus went up, He returned to His Father, the Holy Spirit went down, upon the disciples sa upper room, and then in-empower niya yung mga disciples, yung mga tagasunod ni Jesus, and the disciples went out, lumabas sila, at sinunggaban na nila, they seized the harvest, the moment, yan. So dumami kahit na may persecution, dumami. Sabi nga, unang sermon ni Pedro, 3,000 agad. At sabi nga sa Acts chapter 2, araw-araw dinadagdagan ang kanilang bilang.
No? Libo ang tumatanggap sa bagong pananampalataya. Libo ang tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Libo po ng tao, no? Thousands of people are brought into the kingdom, are brought into the saving grace of our Lord Jesus Christ. Pero ito yung challenge. No? May mga iba na pumasok, yun nga, nagpalit lang. Pero dala pa rin nila yung lumang ugali, dala pa rin nila yung lumang pamamaraan, na stuck sila, gusto nilang i-adapt, no? Gusto nilang mag-adjust. Yung bagong pananampalataya, they want the new faith to adjust to the faith they have, na yung kanilang pamamaraan. No, kaya yun ang nakita ng mga disciples at kinorek. Dito, panawagan ni Pablo rito, live a life that shows changes. Sabi nyo nga, changes. No, ang panawagan po rito ang appeal ni Pablo dito sa mga taga-Polos, sa mga Colossians, mag-mature tayo. No, kasi ang dami nilang hinaharap doon. So, unang hinaharap nila yung challenge po ng heresy. Anong heresy? Yun nga, ina-adjust nila yung pananampalataya, isang matinding yung mga false teachings about angel worship dito sa Colossians, no, in-emphasize yun. Angel worship na ang anghel nakakatulong sa pagkaligtasan, mga ganon. Tapos marami pang ibang maling katuruan kasi nga gusto nilang i-adapt, no, yung bagong pananampalataya. So nagpaalala si Paul, at ito yung magandang paalala sa atin, no, as we continue. Para huwag masayang naman yung panahon natin. Sabi rito ni Pablo, so then, just as you receive Christ Jesus our Lord, so dati kasi daming tumanggap kay Jesus. So sino rito tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, taas ang kamay. O so sa inyo sinasabi ito, pinapaalala, continue to live in Him. Kasi napansin nila, mga tumanggap, bakit ganun? Parang hindi sila namumuhay na nasa kanila na si Jesus. Sa Corinth, may immorality, no? May sexual immorality. Pagpunta niya dito sa Ephesus naman, ang tindi ng idolatry. No, pagpunta niya sa Greece, hindi ng idolatry pa din Okay. So, tapos napansin nila, parang walang pagbabago ng ugali. Kaya yan, continue to live in Him. Paano? Ito. Paano ba mamuhay kay Jesus? Ito, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Yan ang sisilipin natin. Silipin natin yan so that we will have an idea how to have a safe and secured faith in the Lord. Isang solid at safe na pananampalataya. Alam niyo, itong panahon na ito, napapansin niyo po, ang kaiba na yung bagyo, na mahalata edad ni Pastor. Nung panahon, nung mga bata-bata pa ako, signal number 3 lang, malakas na. May nagugulat ako, may signal number 4. May 5 pa ba? May ibang kategory pa na bagyo na super typhoon. Pati typhoon, naging super na. Iba yung lakas ng bagyo dahil daw sa climate change. Yan. Pansinin niyo, iba na po yung level ng pag-ulan. Pag umulan, wagas. Isang bagsak yun. Gaya kahapon po, tinignan ko, meron palang thunderstorm warning dito sa Rizal, sa NCR. Kaya, isang oras na bagsak ng ulan, baha agad sa Manila No? Nakita ko dun sa FQ, nagbaha pala kasi nasa Pasig kami. Ganon din sa buhay. No? Ganon din sa buhay. May mga thunderstorms. No? Hindi ko alam kung anong thunderstorm ang dinaanan nyo recently. Na may thunderstorm yan nadulas, na itukod yung kamay. May thunderstorm yan na habang naghahanap buhay, nasanggi, natumba. May thunderstorm yan na biglang magkakasakit. Di ba? May thunderstorm yan na kung kailan gipit na gipit, saka nagsasabayang nasisira yung mga gamit. Di po ba ang cute pagka kung kailan mainit, saka masisira yung ventilador. O di ba? Ang saya nun. May mga napanginin, mukhang naranasan niyo yun, Saka nasira yung ventilador. Ayan, sige. Tapos kung kailan kalagitnaan ka ng pagluluto, biglang umandap-andap yung apoy. Bakit? Wala nang LPG. Tapos, ano yan? Wala pa. Pagtawag mo, kano na po? 1,000 na po. Hello? 1,000. Hindi 500, wala ako ngayon. Yun yung mga simple na thunderstorm sa buhay na pwede maka-apekto sa atin. Na pwede maka-apekto
na pwede pong makapagyanig ng ating pananampalataya. Kaya silipin po natin, paano po ba mamuhay ng may solid at secured na pananampalataya kay Jesus. At nakakatulong po dito ang ating involvement in a small group. Kasi nga sama-samang lalago, sama-samang di ba sa Connect Group, ano yung sinabi ko last week, bawal pong mag-PT party. Hindi po yun okasyon ng pagkwento ko, awa naman ako, gano'n, Yun na yung okasyon ng pagpapalakasan ng bawat isa. Yan, kaya silipin po natin, isa-isa, himayin natin. Kasi meron po dong mga ilang bagay na pinakita si Pablo, common, na kailangan din natin gawin para po magkaroon tayo ng matibay at siguradong pananampalataya. Hindi nayayanig ng mga thunderstorm at hindi nayayanig o hindi mayayanig ng mga super typhoon sa buhay. Unang bagay na makikita natin dito, yung pangangailangan para mag-develop ng malalim na ugat kay Jesus. Mag-ugat tayo. Sabihin mo mag-ugat. Mahirap pong mag-ugat kay Jesus kung linggo lang po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Mahirap pong mag-ugat kay Jesus kung linggo lang po tayo nakakabasa ng salita ng Diyos. Mahirap pong lumalim yung ugat. Kaya dito pinaalala ni Pablo, rooted and, sabi niya, continue to live in Jesus. So paano tayo mamumuhay? Mag-ugat tayo sa Kanya. Di ba? Mag-ugat kaya, di ba sinabi niya nga, I am the vine, you are the branches. Sa John 15 sabi niya, manatili kayo sa akin at kayo'y magbubunga. Magbubunga. Naalala ko po, nung nagpunta kami nag-filing kami noong 2016, naka-target practice sa Tarlac, no, birthday ni Pastor Jen yun. Pag uwi, meron doon parang herbarium o yung nagpapalago ng mga halaman. Pwede kang bumili. So meron doon nakita na isang lemon tree. Alam niyo, nasa lang siya, yung nasa yung plastic na may lupa, pero may bunga. So nainganyo kami, bilihan kami nila, Pastor Manny, ganyan, dali lang sa Manila yan. Yan, sige. So bumili po ako, alam niyo, 1 taon na nakakalipas, wala pa rin bunga. Opo, walang bunga. Pero berde yung dahon. Pero hindi nagbubunga. No? Alam niyo kung bakit hindi nagbunga? Hindi ko na i-transfer sa mas malaking lalagyanan . So nilagay ko. So akala ko magbubunga pa, hindi pa rin nagbunga, hindi pa lang bakit. No? Pero nung nakita ko po, nung natuyot na siya namatay, pag ganun ko, tanggal agad. Natanggal agad siya. Bakit? Hindi pala siya napugat. Kaya kulang yung sustansyang sustansyang nahihigop niya. Kaya hindi nagbunga. Check natin, paano po ba nagbubunga yung buhay natin dahil Sunday in, Sunday out, nakakatanggap tayo ng mabuting balita ng Diyos. Kailangan pala yun, as we are admonished, paalala ni Paul, continue to live in Him. And as you continue to live in Him, pag sumikapan mo na mag-ugat sa Panginoon. Na mag-ugat. Yung po lumang namin, yung lumang church namin sa Masinag, yung nilipatan namin na bago, ang dami pong puno ng mangga doon. Nabili po yung lugar, yung paligid. So nagpatayo po ng parang duplex, yung nakabili para papaupahan. So ano gagawin? Puputulin yung mga mangga. Alam niyo, napansin namin sa paghuhukay nila, hirap sila. So pinutol muna yung puno, pero hindi nila matanggal yung trunk. Hindi matanggal. Alam niyo, nung nakita namin na lang, inuhukay nila, ang lalapad pala ng ugat dun sa ibaba. No? Kasi yung katawan ng mangga, mga 2 tao pwedeng yumakap ganun kalaki. Eh sabi nila, kung ano raw pala yung sabi ng mga matatanda na marurunong, basta kung ano po yung lapad ng dahon, yun po yung extent ng ugat. Tama po ba? Ganon. At pag mas malalim yung ugat, mas matindi ang bunga. Kaya natutuwa po ako, pag-pray po natin lagi yung puno ng mangga nila Ate Lulu. No? Sino dito na pagpapala po nun? Ang lalim malamang ng ugat nun. At tignan niyo po ito, kahit na anong signal ng bagyo, hindi kaya. Nababali yung sanga, pero hindi tumutumba yung puno. Yun po yung maganda pag malalim ang ugat.
ng isang puno. At ganun din yung ating pananampalataya. Same goes with our spiritual roots in Christ. The deeper the roots, the more stable we become. Kaya nga napakahalaga po, no? Magkaroon tayo ng malalim na ugat kay Jesus. Aralin pa yung salita niya. So ito, natututunan natin. Aralin pa through the small group, through the connect group. Pag nilayan pa, may mga tanong na pagninilayan doon, may pattern po, CSB. Di ba? Connect tayo through praise, no? Celebrate praise, report. Yan. So, ganun. So, Colossians chapter 2, verse 8, tignan nyo ito. See to it that no one takes you captive through hollow, deceptive philosophy. Kasi nga may kumakalat ng maling katuruan, which depends on human tradition and basic principles of this world rather than on Christ. Now, having deep roots will protect us from deception. Hindi tayo malilinlang. Hindi tayo malilinlang. Naalala ko po, bagong Christian ako noon, usong-uso yung multitel. I pray na walang nabiktima po sa inyo noon. Nung yung pyramiding scam na yon. Dami humahakot, dami talaga nag-iinganyo na sumama, mag-invest. Ang tagline pa nun iwan mo lang yung pera mo dyan, tapos kalimutan mo na. Literal pala yung kalimutan mo na. Kalimutan mo na kasi hindi mo na makukuha. Pero, di ba alam mo naman yung scam, di ba? Padadamahin mo na, anong tawag dito? Sasahod. Sasahod muna. Then pag sahod, yung laki, balik mo ulit para mas malaki yung sahod. Hanggang sa pag kumbaga sa parang yung yung pinapalaki 45 days, pwede nang katayin to. Pag pwede nang katayin, wala na makukuha. So ganun, muntik na po ako magpasama doon. Alam yung nagligtas sa akin, I was a new Christian din, very strong pa yung deliverance noon. Sa akin kasi kaka-deliverance ko lang at pinaliwanag yun. Ito sa checklist. Di ba may checklist yan? Ito yung mga nagpapasok ng evil spirit sa buhay natin. Idolatry, gano'n. Kaya lumipat po ako ng pag nagsimba pala ako, gano'n pa rin mangyari. So, pinapaliwanag sa akin ng office mate yun. May dala siyang planner pa papakita niya. Ang napuna ko sa planner, parang tinawag yung attention ko. May planner. May dragon. Tapos may mga zodiac, Chinese zodiac. Pero pansin ko bawat page may dragon kasi nga Chinese ang yung ginamit ko. Basta, I felt uncomfortable. Uncomfortable doon. Saan nanggaling yun? Kasi nagsisimula na palang magugat sa akin yung naririnig kong salita ng Diyos as I attend Jesus the Lord of Hosts Christian Ministry at nagba-Bible study po ako nung kada Huwebes. Bina-Bible study po ako nung tatlong elders doon o mga leaders. No? Dalawa kami pero ako'y naiwan. So I was protected from deception. No, being hindi pa ganun kalalim Hindi pa ganun kalalim pero I was saved Pero mo maglo-loan ka para ilagay doon tapos biglang mawawala. So yun, naligtas ako. So kayo po, nawa po pagka meron kayong desisyon, balansehin niyo po sa yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bago gumawa ng desisyon, and it will save you from a lot of headache and heartache. No, kasi ang malalim na ugat sa Panginoon, ilalayo tayo sa pagkasugat. Tandaan niyo yun ang malalim na ugat sa Panginoon, maaari tayong ilayo na natingatan sa pagkasugat. Masugatan ka man, galos lang, hindi po malalim. Yan. Sa bagay pa, why we need to develop deep roots, spiritual roots in the Lord, kasi ingatan tayo sa mga maling tao. No, yung mga maling tao po, yan po yung sumusugat, hindi lang sumusugat, yan po yung nagdadala ng sakit. Minsan nga yung sugat ang tagal gumaling dahil maling tao. Na-fall sa maling tao, wala, yan, So, ganon. O kaya, na-involve, na-involve sa maling company, nadala tuloy palayo sa Diyos. Yan. Now, if our roots are deep in Christ, alam natin kung sino yung sasama. Kasi sabi ni Pablo rin yan, bad company corrupts good character. Yan yun. Pero tingnan niyo sa Ephesians, sabi yan, let no one deceive you with empty words, because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. Do not be partners with them. At pwede natin idagdag po dito, yun nga, bad company can corrupt good character. Alam natin,
Not saying po, ito, ba't ka pala, good ka. Ba't ko aabutin itong itong lasing ko? Ba't ko aabutin itong nag-aadik? Ba't ko aabutin itong babaero? Ba't ko aabutin ito, sabi naman, do not be part. Hindi po. Having deep roots in Jesus will help us be discerning. At matututo po tayong i-insulate yung sarili natin dito. Tuturuan po tayo kung paano sila abutin ng tama. Kasi may tama at maling pag-abot. Alam po, naikwento ko na po sa inyo, di ba? Yung kwento ng magkapatid, na yung mas nakakabata niyang kapatid, naging adik. Ngayon, nag-mission yung kuya niya na abutin yung kanyang kapatid para tanggalin sa pagka-adik. So, ano ginawa niya? So, naki-fellowship siya, nung sa fellowship, pinatikin siya, bro, subukan mo. Syempre, para pakisamahan, para hindi siya layuan, sinubukan niya. Ito mahirap. Naging addict din siya. Yung kuya, yun ang mahirap, naging addict pero masakit. Mahirap na, pero masakit pa. Kasi ang masakit, yung nakakabatang kapatid ni kuya, na-overcome yung addiction, na-rehab, okay? Pero si kuya, kinamatayan na yung addiction. Pwedeng ganun po yung mangyari. If we will not be insulated from the wrong people. And one thing that will protect us from wrong people is being partners with the right people. Pero isang bagay po, right people, ang isukatan natin, yan ba, nakaugat yan kay Jesus? Yung ginagawa niya ba, yung pag ginagawa niya ay hindi salungat sa salita ng Diyos. Yan. So sana tayo po, that being said, sana po tayo maging tamang tao. Hindi po tayo yung magdala pa sa mali, tayo po yung magdala sa kanila sa liwanag. Kasi sinabi ni Pablo, kayo mga dating nasa dilim, huwag na kayong bumalik, kundi hakayin nyo pa sila palayo sa dilim. Yan. So, ayun po, isang bagay, how to have a solid and secure faith in the Lord as we grow in small group. We need to have deep roots. Deep roots. Ang sabi ko po sa inyo, hindi po yung tagal ng pagsisimba ang nagpapalalim ng ugat. Kung hindi yung intentional na pagpapalalim. Yan, para yung halaman, intentional na pagtatanim sa tamang taniman, intentional na, sabi pa nung isa sa akin, kaya hindi nagbunga, hindi mo nilagyan ng pataba. Kasi ang liit lang po yung lupa naubos na niya yung sustansya pala. Naubos na niya yung sustansya. Tapos, hindi na agapan ng pinamahayan ng mga langgam. Kaya hindi siya nag-ugat. So, ganun din po tayo sa Panginoon. Pag hindi tayo intentional sa paglalim ng ugat. Kaya panawagan dito, let's continue growing in faith by having deep roots in Christ. Yan. I appreciate po yung mga suki ng times of refreshing. Sa paraan po yun. I appreciate po yung mga nagbabasa na everyday, pero huwag pong manatili doon, i-digest po natin yung ating binabasa. That way, we will have deep roots in the Lord. And as we have deep roots in the Lord, we will have solid and secure faith in Christ. Palakpakan natin ang Panginoon po. So, roots o ugat, pero sapat na ba? So dito, daming ginamit ni Pablo na pagsasalarawan or metaphor. Yung unang metaphor niya is halaman na itinanim. Dito naman, ang ginamit niyang metaphor dito ay isang structure. Kaya sinabi niya, continuously build a firm foundation. So isang bagay na kailangan din natin gawin, itatag po natin yung ating pananampalataya sa tamang pundasyon. Now, we need continuous building of a firm foundation. Ano ba yung pinakamagandang pundasyon? Sabi dito, obvious, built up in Him. Jesus is the best and the firmest foundation. Siya po. Okay? Yes, magaganda po yung mga motivational books. Sa iba, mas binabasa yung motivational book kasi pastor, dahil basahin Ang sarap basahin Yes, maganda po pero nothing beats the sacred scripture. At ang kung titignan niyo po yung mga motivational books, yung mga principles po nun galing din sa Bible Principle of hope, principle of faith, principle of resilience, diba? Principle of love, patience. So yun. So ibig sabihin po nito, ano ba yung magandang pundasyon? Napakagandang pundasyon po, magandang tandaan natin. The best foundation, the
best firm foundation is the finished works of Jesus sa ating buhay. No? Yung kanyang ginawa para sa atin. Tayo po, nung Miyerkules, pumasok na po tayo sa panahon ng paghahanda, di ba? Para gunitain ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus, the passion, death, and resurrection of Jesus. No? Ito yung tinatawag na Kwaresma, papasok po sa Holy Week. Di ba? So, sana po, no, kung meron tayong pagninilayan ngayon, ma-appreciate natin yung ginawa ni Jesus, no, 2,000 years ago. Yung ginawa niya po, yung dinaanan niya po para sa atin. Yung dinaanan niya para mabago yung buhay natin. Kasi yung kanyang finished works, that is the best and firm foundation po ng ating faith. Yan. If we want to live in Him, continue living in Him, ipatong po natin yung ating buhay sa kanyang finished works. No? Sa finished works po niya. Naalala ko, I think that was 1996. So ano na pala, halos 30 years na, no? No, yung isang tragedy doon sa main Lower Antipolo. So nakakaalala nun yung Cherry Hill tragedy. Yung gumuho yung subdivision. Naalala ko po yung kasi kahapon, nung pauwi kami, naka-in-drive, paakyat. Napagaling yung driver dun sa nadaanan namin na may mga tinatabas na bundok dyan sa may paakyat ng Tikling. Di ba, meron dyan hotel, tapos meron dong isang subdivision na sa tinatayan, sabi ko, makatakot naman yan, baka gaya ng Cherry Hill na gumuho. Kasi nga, titignan nyo, mukhang malambot yung lupa, tingnan nyo pula. So, ganun kaya nga pagka nagtatayo po ng structure, may tinatawag ng soil testing. Di ba? Sino nakakapanood po yung rumaragasa yung ilog, maya-maya tumumba po yung magandang bahay. Di ba? Kasi inaanod na po yung pinakapundasyon niya. Kasi hindi pala solid. No? Malambot pala, madaling maanod. No? Erosion, tama po, thank you po. Nag-erode kaya, sayang mo, imagine niyo po yun yung in-invest nun, tapos gumuho na ganun. No? Si Jesus po yung pinaka-firm na foundation po. At yung kanyang finished works, doon tayo. Hindi po yung galing natin, hindi po yung accomplishment natin, kundi yung finished works niya po, lagi paalala. No? Sabi sa 1 Corinthians 9:11, we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. Sabi ko, nung binabasa ko, building pala ako. By the grace God has given us, I laid a foundation as an expert builder. Someone else is building on it, but each one should be careful how he builds. For no one can lay any foundation, tingnan nyo other than the one already laid, which is Jesus Christ. Kasi nga, ito yung kinorek ni Jesus huwag kayong umasa sa yung pagiging masunurin nyo hanggang sa kahuli-huli ang letra. Not bad po yun Pero kung yun ang pagbabasihan mo, performance trap yun. So, ang aling una niya, manampalataya mo na kayo sa akin, and then out of that abundance ng faith in the Lord, kay Jesus, sa kanyang finished works, doon po tayo ngayon susunod kasi ayaw natin malayo sa Kanya. Susunod pa rin naman tayo. Ito yung minsan yung wrong context dahil tinanggap na si Jesus, okay lang na magkamali. Okay na ligtas na naman ako no? Wala na yung huli ni Cindy. Sabi nga ni Pablo, paalala niya, di ba? Work out your salvation. Patuloy mo pang patibayin yung iyong kaligtasan. Patuloy mo patibayin. Pero ang pundasyon po niya, yung finished works ni Jesus, hindi po yung finished works natin. No, ako po, I'm glad po na natanggal po ako sa ganung mentality na alam po, pinaliwanag ko po yata dito ng prayer meeting ng upper room ng Wednesday na yung mga tinatawag na mga indulgence. Narinig niyo yun? Indulgence. Like indulgence po, you do something to lessen para mabawasan po yung parusa sa atin. Or yung para po mabawasan yung sentensya. Kasi di ba ang pananampalataya noon, pag namatay, hindi ka diretso sa langit, lilinisin muna doon sa lugar. Kapag tawagan ay purgatory. Kaya nga purgatory, pupurgahin muna.
At ano po ito po please tanongin niyo po yung mga pare, hindi po araw lang yon, libong araw ang sentensya doon. Kaya we are admonished, no? We are encouraged to do this, say this, no? Saryo ka, umatid ka dito, no? Para mabawasan ng mabawasan. Para pag nadedo, sandali na lang ang holding period. No? No? Sandali lang. Imagine niyo po, hindi siya sa Muntinlupa, hindi sa presinto. Maya, dahil napiyansahan na, lalaya na. So, ganun, ano yung piyansa? Penance. Ano yung piyansa? Indulgence. At yun po yung napansin ni Martin Luther, nung Reformation. No, yung mga tao, nagbabayad para may mag-pray. Sabi, naisip niya, paano yung mga walang kakayahang magbayad? Kawawa naman. No, kaya yun yung justified by faith. Alam niyo, tignan niyo po yun Kasi kung kailangan po nating kitain yung ating kaligtasan, kawawa naman po yung mga hindi kaya. Paano po yung may mga diferensya, may mga defects, birth defects? Diba? Yung mga may retardation. Or yung halimbawa po, aksidente, wala nang kakayahan. Nagawin yung penance. Kaya napakabuti po yung finished works of Jesus, napalaya tayo sa performance trap. Kaya yun po yung ating pundasyon. Yun ang firm foundation. Paano pa pwedeng magkaroon ng firm foundation? Apply natin yung salita ni Jesus sa ating buhay. Yan po yung susunod. Dahil alam natin na may ginawa na siya, tinanggap natin, mamuhay tayo doon, gawin natin. Ang gawin natin, Matthew chapter 7, 24-25, sabi ni Jesus, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Hindi po lupa na may bato. Hindi po madaling i-erode. Pwede po, ang bato po na nag-erode din po yan pero ang tagal po. Kaya makikita niyo sa dagat, di ba may mga bato na batas-batas din, natsatsaga pa rin ang alon yun pero matagal, kumpara po paglupa. Kaya mga kapatid, if you want to have a solid and secure faith, patuloy po natin patatagin sa pamamagitan po ng idikit natin sa matibay na pundasyon. Marami pong pangyayari sa buhay natin na pinipili tayong alisin doon sa firm foundation na yan. I don't know kung meron sa atin nababagabag pagka konti na lang yung pera sa ATM. Hindi ko alam kung may nababagabag sa atin. Nawawala na yung, ito talaga magtitiwala na ako sa Diyos. Pagka medyo mahaba-haba na yung sakit mo Hindi ko alam kung may ganon. Mga estudyante, hindi ko alam kung may nababagabag sa atin. Pagka, ba't ganon? Yung grades niya, mas mataas sa grades ko. Mga ganon, Ngayon, nasusubukan po yung pananampalataya natin. Pero if we put our faith in the finished works of Jesus, tayo ng firm foundation. Kaya ito po maganda para po tumatag yung pundasyon, study, apply, and grow in God's Word para ma-establish po yung matibay na pundasyon. Yan. At, structure. Pag matibay po yung pundasyon, punta tayo sa pangatlo, na-increase po yung stability ng ating faith. Kaya dito, strengthened in faith. Kanina built up, nauna doon nag-ugat, tapos pinatong sa matibay na pundasyon. Ngayon naman, pinapatibay. Sabi mo, pinapatibay. Yan. A stable faith keeps us grounded. Yun ang maganda, grounded po tayo in God as we face trials and testing. Trials and testing. Naalala ko po yung malakas na lindol noon, 1989 yata. Tama ba? 1989 yun. Umuwi ako ng bahay noon. Tapos lumindol na ng TV. Lumindol. Dati sandali lang. Ngayon ang lakas. Tapos narinig ko lumangit-ngit yung bahay namin. Tapos siguro naka-program na pag gano'n, pupunta ka sa hamba. Di ba yung iba hamba daw? Sa hamba para bumagsak. So doon ako sa hamba. Pero narinig ko talaga lumalangit-ngit. Mga ganun. Praise God, Praise God, hindi tumumba yung bahay namin. Hindi tumagilid. Pero di ba may bumagsak na may hotel sa Baguio, na nagiba.
tapos may eskwelahan sa Nueva Ecija na nag-iba. So, ganun. Pero sa atin po, pananampalataya, marami pong mga shockwaves ang tinatawag. No? Marami pong shockwaves po ng karamdaman, shockwaves po ng problema sa relasyon, shockwaves po sa pananalapi. Okay? So, yun yung mga pwedeng yumugyug, no? Pwede pong maging lindol sa ating pananampalataya. But, kung stable ang ating faith, if our faith is grounded, kasi tama yung pundasyon niya, palalakasin po natin siya, hindi po tayo madidislodge mula sa trials and testing. Hindi po tayo madidislodge. Ito pong tablet ko, charge ko po yan. May pinapatungan po ako sa bahay. May nagbigay sa akin, nilalagyan na ng mga CD na nakaganon, 2 row. Ilang beses na po nahulog ito eh. Bakit? Kasi hindi siya stable, umaalog siya. So kailangan ipatong ko siya sa mesa na stable. Ganon din po yung ating pananampalataya. Patong sa tamang pundasyon at patatagin. Thessalonians, 2 Thessalonians 1, 3-4, we ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love every one of you has for each other is increasing. Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. Tignan nyo, no? Tignan nyo po dito. Love, as growing in faith. Kaya dito, kaya pong pagtagumpayan ang persecution at trials. No, hindi ko po alam kung sino sa inyo nakantsawan, no, dahil born again na kayo. Hindi ko po alam kung sino sa inyo po yung nakakarinig ng pangungutya, no, dahil born again. Baka kayo nahihiya pong mag-pray kasi nakantsawan. No, nahihiya mag-pray. Alam niyo ba yun? Nung bago-bago pa lang po ako, nahihiya po ako mag-pray pag sa food court. Sinong ganon? Pag sa food court. Pag sa food court, doon ka po na tapos titingin mo na. Ganon. Paano yan? Pagkasama niyo si pastor, mag-pray ka na. Ganon. Naalala ko po yun nga yung nagpa-Bible study kami. Nag-Bible study kami sa food court ng Mega Moon. Nung tapos na, nag-pray. Ang haba ng prayer, demilat ako, tinitignan ko yung paligid ko. Tagal nila mag-bilisan nyo na mag-pray, tingin na tayo. Bakit? Nahihiya si pastor noon. Noon. Ngayon hindi, bahala kayo, mag-pray ako kung dyan. So, nalala ko sa Walter Mart noong February 14, ibibigay ng rose. Di makapanimala iba na libre yung rose. Binibigay po nila yung resibo. Kasi akala nila merong produkto na akin na po yan. Ito, meron po kayo, pwede po kayo bumili ng kawali. Mura lang. Basta nagugulat sila, pwede po pag-pray. Pag-pray. Mga ganon. So, alam ko po, yung iba medyo naninibago kasi nagpe-pray, nagtitinginan. Pero ganun, if we are strengthened in faith, ma-overcome po natin yung kahihiyan, ma-overcome po natin yung persecution at trials. Yan. And dahil grounded po tayo, no, yung trials and testing kaya nating harapin. Tingnan niyo po itong Matthew 24. That time, many will turn away. Si Jesus mismo nagsabi, darating ang panahon, mag-i-increase ang kasamaan, wickedness. Maraming mangyayari na magpapahina ng inyong kalooban. At sinabi niya, ito yung resulta. That time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets, di ba nangyayari na ngayon to? Will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of monks will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. Stands firm. To stand firm, we need a firm foundation. To stand firm, we need to strengthen our faith. Yun po yun. Yun po yung kailangan. Okay? Para maging grounded po tayo. Maging grounded. Sa Japan po, may nagsabi sa akin doon, maya pa lang lindol doon. Kaya lang nasanay sila. Diba, may nabalita na kayo na gumuho doon dahil lumindol. Wala, no? Yun lang tsunami, no? Kahit yung tsunami, hindi na iguho yung mga dinaanan eh. Kasi yung pagkakagawa nila ng structure nila, una, yung pundasyon. Pangalawa, pinatibay nila na sumusunod po
Sumusunod. Naalala ko yung kwento ng isang taga-CSB dati na nag-training siya 6 months doon. Nagta-type daw siya, biglang lumindol. So, nanlaki na yung mata niya, tapos kinuha na niya yung parang may emergency kit daw sila sa ilalim eh. So, siguro napansin ng mga ka-office mate niya na natigilan siya, tapos parang nagpapanik. Sabi, earthquake, okay. Okay. Tapos tuloy lang daw ng type yung mga hapon. Pero siya, gusto na niya lumabas. Kasi sa atin di pa ganun, fire exit na. Sanay sila. Bakit? Kasi secured sila na yung building nila, nasa matibay na pundasyon, na yung building nila, matibay. At hindi hindi guguho sa lindol. Yun. Kaya nga tayo, no? Maganda po yung pag-time na pinanghina na tayo ng loob. Yung time na gusto nating kumilos sa sariling lakas, alalahanin natin lagi. Lord, ito ba yung direction niyo para sa akin? Diba, para mabayaran mo ito ba direction niyo, mangutang ako dito? Ito ba yung direction niyo, na gumawa ako sa pamamaraan na ganito? No? So yun, because I know God will always, come. God will always stand up. Yan. Kailangan na natin maging matatag po. Matatag. And ito normally si Lord, He comes at the 11th hour. Ibig sabihin malapit na. Nakakakaba. Yan. So ano pa ibig sabihin yan? Yung stability ng faith natin, it helps us be secured. So pag stable yung faith, secured. Di ba meron minsan ayaw magsimba kasi may dinadamdam? Ayun, kailangan po encourage natin to have a stable faith. Go to church. In sunny days, we come to church even on rainy days ng ating buhay. Yan. Palampakan natin ang Panginoon po. May last na po. Dahil matibay po yung ating pananampalataya, nakaugat kay Jesus, pinapalakas natin. Ang po niyan, ang manifestation po niyan ay heart of gratitude. Everyone say gratitude. Yan, sinabi ni Paul, overflowing with thankfulness. If we want to live in Christ, continue living in Christ, let us live a life of gratitude. No? Kasi overflow with gratitude is the main characteristic of a transformed life. Yung buhay po na pinago ng Diyos, nag-uumapaw po ng pasasalamat yan eh. Ng pasasalamat po, Panginoon, tinanggal niyo ako dito. Ako po, yun nga, very thankful ako kay Lord. Bakit tinanggal niya ako sa performance trap? Tinanggal niya po ako na hindi ko na kailangan kitain yung kaligtasan ko. Hindi ko na kailangan kitain yung gate pass ko sa langit. Bakit? Tapos na. Kailangan ko na lang palakasin yung pananampalataya ko. Hanggang yung time na tawagin ako ng Diyos. Diba? John 14, gawa na yung lugar ko doon at sinusundo niya ako. Siguro na susunduin niya ako at hindi ibang susundo. Yan yun. Diba? Hindi mo pa nag-umapaw yung puso nyo na pag dumating yung takdang panahon, dahil talagang may takdang panahon, na si Jesus ang susundo sa atin. Hindi po yung kalaban ni Jesus. Morbid naman yan. Pastor, ganun po talaga katotohanan eh. Diba? Sabi, after death comes judgment. So either susunduin tayo ni Jesus o yung kalaban ni Jesus ang susundo. At yun po, enough na po yun to make our hearts overflow with gratitude. Kasi nabago yung buhay natin. Luke chapter 7. Tignan niyo po ito, yung ketongin. Sabi yan, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him. He was a Samaritan. Tignan niyo yan, Came back, praising God in a loud voice. Tala dito, kakanta lang tayo, nahiya pa, nililipsing pa yung kanta. Nililipsing pa, Bisa mali pa yung lipsing eh. Ang technique po, pag lipsing, sabi ni Adeline, watermelon daw. Sabayan mo lang, watermelon. Sabi sa katabi mo, wag ganon. Huwag mo ikahiya. Pero naintindihan ko po, kasi ako yung mga unang buwan ko, alam niyo na may istorya ko, di ba? Unang buwan, chinichempo ko talaga tapos na yung praise and worship. Tansyado ko mga ganitong oras patapos na yun. Doon ako darating. Kaya minsan pag extended yung praise and worship, hindi pa tapos. So tataas ang kamay na ganun. Pero pinado ng Diyos yun. Naunawa ng Diyos yung struggle ko.
So after ng camp, matindi na. Talagang may patalon-talon na si pastor, palakpak na po. Na-enjoy ko na po yung praise and worship. Bakit? Pinaalala niya yung kabutihan niya doon sa camp na inatinan ko po. First camp ko po, 2003, At the Cross ang title nun, doon sa may Peniel. Kaya panalangin ko po sa bawat isa sa atin, magkaroon po ng divine appointment kay Lord, na makatagpo ka niya in such a way, no? In such a way na mag-umakaw po yung pasasalamat, no? Pasasalamat. Yan. Kasi thanksgiving po to God is the expression of our gratitude. Saan? For a forgiven and changed lives. Pangit po sa isang tagasunod ni Jesus, yung feeling niya ay entitled siya. No? Hindi ko naman hiningi, iligtas niyo ako di ba? Yabang pa, no? Hindi ko naman, bisa may ganun, ano? Ikaw, hindi ko naman sinabing, gawan mo ko lang ganyan, Imbis na mag-thank you na lang. Diba? Tandaan po natin pag tayo nahihiya, sa ginawa ni Jesus, alalahanin po natin, hindi niya tayo pinahiya nung hinubaran siya at ipinako sa krus. Hindi niya po tayo ikinahiya, nung siya po ay nililitis, tahimik lang siya, tiniis niya po lahat ng akusasyon sa kanya. At hindi lang tayo niya hindi kinahiya, binago niya po yung buhay natin dahil sa kanyang ginawa. Luke chapter 7, tingnan niyo po yung bunga ng pasasalamat dahil sa pagbabago. Yung babae, iniyakan yung paa niya ng luha, binasa, tapos nilagyan ng pabango, pinunasan, nilagyan ng pabango. Na-skandalo yung mga kasama ni Jesus. At gano'n, di ba niya alam na makasalanan yun? At hinawakan siya ng babae, bawal po sa kanila pala yun. So tinignan niya, sabi niya, sino sa tingin mo yung Sino sa tingin mo yung may utang, yung isang malaki utang, isang maliit, parang pinatawad. Sino sa tingin mo doon yung mas malaki pa sa salamat? Sabi niya, yung pong malaki yung utang. Kaya sabi niya, then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, sabi niya ganon, her many sins have been forgiven. For she loved much, but he who has been forgiven little, loves little. Yun lang po yun No, yung taong malaki ang kapatawaran na tinanggap, mas malaki po yung pasasalamat nun. No, mas malaki yung pasasalamat. O di ba, halimbawa tayo, dalawa tayo magkapatid, niregaluhan tayo, nakita mo yung niregalo sa atin, bench. Tapos sa kapatid mo, yung niregalo, Uniqlo. Uy, mas mahal yun Sino sa tingin niya yung mas malaki pa sa sala? Tawa, mukhang may ganun Baka yung iba sa atin, ang regalo, Blue Corner. Blue Corner? Sa kanya, Uniqlo? Lalo na. Tuwan-tuwa yan, Tuwan-tuwa. Naalala ko po, papatotoo ko. Tuwa. Di tag-init na, sabi mo, kailangan tayo bumili ng kaya na tayo bumili ng ventilador. Naalala ko, nung dibo nung pamangkin ko, yung isang pamangkin ko si Mato, binigyan niya yung tsahin namin ng ventilador. Maganda standard, sabi ko, maganda yung brand na yun So tinanong ko ngayon, saan yung binili yun? Kasi gusto kong bumili. Pero nagulat na lang ako, may dumating kahapon. Tutulog ako, nagising ako, tawag. Ano po, Shopee delivery? Delivery? Dumating na in-order kong mga maliliit na inside out wala na ako inaasar. Ventilador? Kaya minsan po, nahihiya na ako magtanong sa mga kapatid ko nahihiya. Bakit? Kasi malaki po yung nila, yung malaki pa sa salamat ko po sa generosity nila. Ventilador pa lang po yun. Imagine niyo po kung yung panghabang panahon na pupuntahan natin ay sinigurado ni Jesus. Kung ventilador, laruan, damit, gamit, very grateful. Alam nyo, salamat po sa mic pala na regalo niyo sa akin na wireless. I'm grateful for that. I'm grateful. So tayo po, gano'n tayo ka-grateful dun sa ginawa ni Jesus sa atin. Na hindi na po natin kailangan magpahagupit, hindi na natin kailangan magpapako, taon-taon. Nakakalungkot po, may mga tao na tingin nila gano'n. Kaya abutin po natin yung mga yun.
dapat natin, we have been forgiven much. May ginawa ba ako, Pastor? Opo. No? Baka nga papunta pala dito, may nagawa na po tayo eh. So let our hearts overflow with gratitude. Bakit? A grateful heart is a proof of a secure faith in God. So yan po mga kapatid, paalala lang sa atin. No, para po hindi lang tayo routine na nagsisimba, lumago po tayo sa ating pananampalataya. Magkaroon po tayo ng secure at solid na pananampalataya kay Jesus by developing deep roots sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pagpapalakas sa pundasyon at sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng stability ng ating faith at ito po, pakita natin sa pasasalamat. Pasasalamat. Nawa po, no? Itong apat na ito, mangyari po ito every time we gather in big group, and when we gather in small group. As we go and make disciples. Kaya magandang tanong dito, na-imagine po ba natin ano yung buhay natin kung patuloy tayong lalago sa Panginoon? Sana po, nakikita niyo ba yung sarili niyo, paano kaya kung mas matured ako sa Abril? Paano kaya? Ano kayang pagbabago ang makikita pag nag-mature ako? Posible kaya na mabawasan yung pagiging matampuhin? Posible kaya mabawasan yung pagiging magagalitin? Posible mabawasan kaya yung pagiging tamad? Posible kaya mabawasan yung pagiging reklamadora? Ano po kaya? Ano yung nakikita po natin? Ano po yung nakikita natin? Sana po may makita tayo dyan. Amen. Tayo po tayo lahat and let's pray. Manalangin tayo. Father, we thank you for reminding us that we should live a life with a strong, solid, and secure faith in Christ. Salamat po. Una po, lagyan niyo po kami ng pusong punong-puno ng kagalakan at pasasalamat. Dahil wala pa man kami ginagawa, mahal niyo na po kami. At pinakita niyo po yan nung pinadala niyo si Jesus sa aming buhay. Salamat po that we belong to a spiritual family, Lord. Na kung saan na environment po na angkop sana sa paglago at pag-mature sa inyo. Kaya panalangin ko po sa bawat isa, Lord, maging intentional po kami, Lord, sa paglago at paglalim pa sa inyo. Maging intentional po. Hindi po yan mangyayari accidental lang. Hindi po yan mangyayari ng pagiging inconsistent. Kailangan po intentional. Kaya panalangin ko po sa bawat isa sa amin, kasama po ako, sama-sama po kaming tumalim, sama-sama po kaming magbugat, sama-sama po kaming tumibay, sama-sama po kami, Lord God, mapuno ng pasasalamat sa inyong kabutihan. Nabilin ko po sa inyo yung bawat isa, lagyan niyo po ng desire, Lord. Desire to mature. Desire, Lord God, to show proof, mga katibayan ng binagong buhay dahil nandoon kayo sa kanilang buhay. I just pray, Holy Spirit, fill everyone with that strong desire, Lord. Na hindi kami mapapakali hanggat hindi namin natutugunan yung desire na yon. Lagyan niyo po ang bawat isa ng ganong desire. Maging yung mga kasama namin online, maging yung mga wala rito, lagyan niyo po ng strong desire na ang pag-attend sa church, na ang pagbabasa ng iyong salita, ang pananalangin, Lord God, ang pagpurit, pagsamba sa inyo ay hindi lamang po isang routine, hindi lamang po isang gawain, kundi ito ay isang pamumuhay. It's a lifestyle. It's a way of life in you. Kaya nga sabi ni Pablo, continue to live in Christ. May every one of us continue to live in you, Jesus, rooted and build up in you, strengthened in faith, and overflowing with gratitude, with thanksgiving. Salamat po. Salamat po sa sustansya. Salamat po sa kalakasan ng inyong salita sa buhay ng bawat isa. At tinatanggap po namin yan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po. So patuloy lang po tayong lumalim kay Lord at